syempre, eto na. Ano pag-uusapan natin for today, Bian? Ayan. O, ito ang ating hashtag Hugot Question of the Day. HQ. Oo, HQ. At ito, mainit-init na issue to. Kaya siguro niya natanong kasi medyo maingay ito ngayon eh. Lalo na sa show business. Ito ang kanyang katanungan. Ayan. Ano-ano po ba ang nasa saad? Parang Biblia lang, ano? Nasa saad. Hindi dapat ganyan ang ano mo. Premise mo. Paano ba? Ano ang nasusulat? O, yung nasusulat. Sa versikulo. Ayan na. Ayan. Sige, mag-usahin na Sabi muna. ko sa inyo eh. Ano po ba ang nasa saad sa tinatawag na visitation rights na ibinibigay ng korte para sa mga magulang na legally separated or annulled na? Maaari po ba makasuhan ng kidnapping ang ama o ina ng bata na umano'y hindi pinaalam na hinihiram o hihiramin at magpapatagal sa poder ng sino mang panig? Alisin mo na yung umano'y. Kasi wala sige. namang Bina Morales dyan. Sige na Wala nga. naman Cedric Lee dyan. Oo, hindi naman ako nagtanong nito Alisin eh. muna natin yung umano'y. Kayo naman nagiging safe pa kayo. Okay lang yan. Dapat Matanong na nag- natin. So yung tanong dyan is about visitation right in Visitation relation rights. to child custody. Yan, Okay. oo. Kasi pag naghihiwalay yung babae at sa lalaki, pag yung bata nandun sa babae, yung lalaki may visitation right. Okay. Pag yung custody ibibigay kay tatay, yung sinanay may visitation right. Okay. So yun ang opposite ng custody, ang visitation right. Okay. Pag wala pang 7 years old yung bata, kanino dapat Pero pumunta? sabi ng batas, pag ang bata below 7 years old, naghihiwalay si tatay at saka si nanay, yung bata papunta kay nanay. Okay. Hindi kay tatay as a general rule. Kasi may exception. Kasi may mga Kahit na nanay. mas mahal ng bata yung tatay. Yung tatay? Yes. Basta below 7. Kasi ang pagmamahal ng isang nanay, kahit anong gagawin natin, hindi talaga mapapantayan sa pagmamahal ng isang tatay. Yan ay sabi ng batas. Yan ang sabi ng batas. Okay. But we are Kini-clarify lang Okay. niya. Oo. based on natural law yan. Kasi imagine, 9 months na sa tiyan. Yes. Correct. The The sacrifice connection. Yung and connection, everything. attorney, yung Tapos, sinasabi natin. masakit daw mga anak. I don't know, hindi mo ako nanganak eh. Mas masakit mag-overtime. So, yun yan. So, it means, ang pagmamahal ng isang ina, hindi talaga mapapantayan sa pagmamahal ng isang tatay. As a general rule. Kasi may mga exceptions. May mga tatay na mas mataas, mas malaki yung pagmamahal sa anak anak nila. kaysa Kala ko sa nanay. Sa anak. Ganun yan. Okay. Akala ko mas malaki pagmamahal sa kabit. Kasi may mga nanay na mawalang kwenta. Oo. May mga nanay na inuuna pa yung barkada, Correct. magpapapaganda, magpaparlor, ano pa yung ginagawa, may psychological problem, narcissistic issues yung nanay, yung bata, napabayaan. Napapabayaan. But as a general rule, kay nanay talaga yan. Yan ang sinasabi, pag naghiwalay sila through annulment. Pero, pag yung bata is an illegitimate child, ang bata doon talaga sa poder ni nanay. As a general rule pa rin. Pero, what is a general rule? Kasi kung walang kwenta ang nanay, papunta ni tatay. It means, ang order of preference, pag naghiwalay si tatay at saka si nanay, Automatic. first, nanay. Second, tatay. Hindi pwede, nanay, lola. Lola. Hindi ganon. Or tita. Hindi ganon. First is nanay. Second is tatay. Pag si nanay, nawala dito, or nawala, pwede nawala eh. Di ba? O si tatay, nawala din. So, saan si bata? Kay lolo, si lola. Paano kung sa mother side, buhay si lolo at si lola? Father side, buhay si lolo at saka si lola. Sapakan yan. Which side? Sapakan yan. Oo. The court will be the one to decide. Yun yan. So it means, hindi ibig sabihin na pag sa iyo yung custody, wala ka lang karapatan over the child. Mayroon kang tinatawag na visitation right. Because of that visitation right, daming nagkabalikan ng mga naghiwalay. Oo nga. Dahil doon sa visitation right, yung nanay na buntis. May ganoon. May pagkakataon na naging dahilan ba? Nakalimutan ko yung pangalan ng isang showbiz na babae. Na Okay. buntis. Naghiwalay na sila ng tatay. O, ng tatay ha? Visitation right daw. O, bisita yung tatay. Siya nabuntis. Oo, siya pala yung binibisita. Suyo kasi. Gabi. Oo, ganoon. Nabuntis siya. Hindi lang once.
naging 4 yung anak nila because of that visitation right na Ay, yan. kumbaga, Well, blind dahil item sa to. Blind- visitation rights na ito, si nanay hindi na dinatnan. Wala nang bisita. Wala nang bisita. Oh, yun yan. Naging tulay pa. Oo. Blind item daw yun ni attorney. Wow, blind item I-research na yung tayo. sino yung artista na yan. Basta, I know, isang showbiz personality yun. Oo. Na because of that visitation Both right. yan, attorney, Ha? ah. Both there. Oo. Babae at saka lalaki. Parehong I-research nyo yan, ha? Oo. Sino yan? May VIP. Yung oo. visitation rights ba ay parehas sa annulled at saka sa legally Sa legal separated? separate. Yes. Parehas yan? Pareha lang yan. Oo. So, walang problema. Kung ang tanong, visitation right, bisita lang. It means, bibisitahin mo lang yung anak mo. Hindi mo pwedeng kunin. Kasi pag kunin mo, sige, Saturday, Sunday sa akin, Monday to Friday sa'yo. Joint custody yun. Di ba? Kasi visitation right, bibisitahin mo lang. Sa bahay lang, attorney. Bahay lang. Pwede mong hiramin, depende na yan sa may custody. For Okay. example, Wala hiwalay si kayo. nanay. Hindi, for example, kausapin mo sa nanay na pwede ba hiramin ko yung anak natin? Pag-ball kami, di okay, walang problema yun. Pag si nanay ayaw, di wala, hindi po pwede yun. Kasi you only have visitation right. Bisita ka lang, bibisitahin mo lang. Kasi kung hindi po pwede yun, Saturday, Sunday sa akin, Monday to Friday sa'yo, hindi yan visitation right. Joint Joint custody ang tawag Joint doon. custody na yan. So we say, visitation right, bibisitahin mo lang yung anak mo. Yun ang ibig sabihin ng visitation right. Alright, ito attorney, first question ko. Ito, ay kaklarify ko muna. Oh, yes. This is married, ha? Legally married yung mag-asawa. Yes. Okay. Kahit na yung nabuntis. Kahit nabuntis lang, Kahit attorney. nabuntis kasi kahit na, ewan ko kung pagmamahal ba yung pagbubuntis nyo or dahil sa Na-aksidente, na aksidente sabihin or dahil sa kate. Nadapa. Kate. Kasi talaga. Ito naman si Nadapa na nga isa. Nakatipa. Kumate yung kilikili. Oh, for example, dahil sa kate na kilikili. Okay. Nadapa. Sa Dalapa. Pag napakikit, nabuntis. Sige. Ganyan. So, anong tanong dyan? Pinagpawisan sa attorney. Mainit. Okay. So, in that case, pag nabuntis, kahit na you are an irresponsible parent, you are an irresponsible husband, you are an irresponsible wife. Hindi ibig sabihin that you are also an irresponsible mother. Iba kasi ang pagiging nanay, iba sa pagiging asawa. Okay. Iba ang pagiging tatay, iba ang pagiging husband. It means, iba yung pagmamahal mo sa asawa mo, iba ang pagmamahal mo sa anak mo. Oo naman. Possible, wala kang kwentang asawa, kasi dami mong kabit, but you are a good father. Pwede yun. It means, Pwede yun, hindi tama. siya, Provider ka, hindi ganun. basihan yan na dapat tanggalan yan ng visitation right kasi babaero yan. Hindi. It is not, parang tawag yun, parang hindi siya, Hindi siya basihan. Di ba? Akala ko sasabihin mo, putulan na naman. Irrelevant pa. Okay? Hindi ba irrelevant? Pugutan, putulan. Pugutan ang ulo. Ano tanong sa ulo? Nagugulat ako. Yun. Ito may gusto ko itanong pa. May follow-up question ako, attorney. Teka lang. O, sige, inom ka muna mo. Pinagpapalito si Huwag attorney. mong ipapalap yung sinabi ni Atty. Follow-up question lang. Oo, Oh, sige. walang kinalaman dun sa dun sa Pugot. last statement niya. Wala. Hindi. Ito kasi, attorney, paano kung, or ito bang visitation rights at saka yung tinatawag nating joint custody, will this apply only to those na na-approve na yung annulment nila and they are really legally separated o kailangan or Process. parang magkahiwalay lang tayo pero hindi tayo Okay. na okay pa sa Ang support. issue ng annulment is the legality of your marriage. Okay. Iba kasi ang issue ng marriage, iba yung issue ng pagiging nanay mo, pagiging tatay mo. It means, yung annulment ninyo, pending pa, yung issue dyan, kung compatible ba kayo, may psychological problem ba kayo, Yeah. tomboy ba ito si babae, bading ba ito si lalaki, or may tinatawag na physically incapacity, that's why may related yun sa pugo sa ulo. Yung tinatawag na physically
incapable to consummate marriage. Yun ang English doon. Physically incapable to consummate marriage. It means hindi na tumatayo yung flag ceremony. So, yun yan. So, does it mean kung may ganon, are you a bad father? Are you a bad mother? Hindi. Hindi. Iba yun. Iba yun. Kasi ang Ibang issue ng usapan. annulment, yung pagiging asawa mo and pagiging wife mo o pagiging husband mo. Iba yon. So, pwedeng debatehan yan. But with respect sa custody, yung pagiging nanay mo, on the day of the consummation, on the day na nabuo yung bata, you are already a father. You are already a mother. Hindi paglabas. O nasa tiyan pa lang, tatay ka na eh. Oo. So tatay ka na, iba yung relationship yung dalawa, tatay-nanay, Oo. iba yung tatay at yung Asawa. iba yung relationship nyo sa anak ninyo. Oo. It means kung may problema sa utak kayong dalawa, di Oo. kayo magkasundo, Oo. hindi ibig sabihin... Sa inyo lang yun. Sa inyo lang yun, hindi kasama yung bata. So yun yan. So it means, kahit na may issue kayo sa annulment nyo or may psychological problem kayong dalawa, Oo. hindi ibig sabihin na wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang Kwentang tatay. ama. Kailangan i-prove pa yan sa korte na wala ka talagang kwentang nanay, wala kang kwentang tatay. Kung hindi, may presumption tayo that you are a good father, you are a good mother. Yun yan. So, kailangan pala, kung meron kang akusasyon na wala kang kwentang ama at wala kang kwentang asawa, that's two separate Ito pa kwento, right? no? That's why yung isang kaso na nahawakan ko, sinasabi ng isang babae, yung kliyente ko lalaki, sabi na, yung lalaki na yan, babaero, daming babae. So, Anong problema doon? Maybe he is not a good husband, but hindi ibig sabihin bad father siya. Di ba? Yun yun eh. Kasi pwedeng makatila yung kilikili niya. nadapa na naman. Oo. Diba? Oo, but hindi ibig sabihin na wala siyang kwentang tatay. Because yung pagmamahal niya bilang isang tatay, iba yun sa pagmamahal niya sa ina. Tama. Oh, yun yan. Hindi mo pwedeng questionin yun. Hindi mo pwedeng questionin At yun. saka, kanya-kanya tayong ekspresyon ng pagmamahal. Correct. Pagpapakita ng pagmamahal. Oo, ganun Kung yan. meron akong isang, ano ba yung tawag doon? Yung language of love. Oh, yes. Hindi yun, hindi yun Hindi pare-parehas. pare-pareho. Hindi So, yan. so kung gusto mong tanggalan talaga ng visitation right yung tatay, hindi mo pwedeng gawing ebidensya na madami siyang babae. Kailangan mo gawin mo ebidensya na wala talaga siyang kwentang tatay. For example, nananakit. Yeah. Physically abused. Verbally ay inabuso niyang bata. Emotionally inabuso niyang bata. Wala siyang kwenta kasi hindi siya nagbibigay ng support. Mga ganon. Pero yung pagiging babaero, Wala yun. Wala yun. O lalakero. May lalakero ba? Oo. Lalakero? Marami. Marami na ngayon na attorney. Lalakero. Ganon. Lalaking lalaki. So, hindi siya ibig sabihin na wala siyang kwentang nanay o wala siyang kwentang tatay. Ganun yan. Okay. Pagka naman, kunyari, sinabi ng korte na visitation lang yan at pumayag yung nanay na dalhin ng tatay. Pwede yun. Pwede yun. Nasa Pwede agreement yun. Nasa agreement nyo yan. Okay. Basta importante, pumayag si nanay. Basta pumayag Pag yung nanay. hindi pumayag, yun ang problema. For example, yung custody kay nanay, si tatay visitation, hiniram, pumayag si nanay. Pero pag pumayag, kinidnap na ni tatay, hindi na sinuli. Hindi sinuli. Pwedeng kidnapping. Kidnapping. But ibang klaseng kidnapping. Yung Kasi kidnapping, ibang klase kasi kidnapping of a parent. Oo. Yung parent pwedeng maging accused of kidnapping. Example, yung custody kay nanay, si tatay, visitation lang, kinuha niya yung bata, kidnapping yun. But hindi yung kidnapping na yung penalty is life imprisonment. Yung kidnapping lang na lower penalty lang kasi he is a father. So, ano po yung lower penalty? Saka I think mga 6 years lang yung kulong. So may, piyansa yan. May piyansa. Unlike yung isa, yung serious kidnapping talaga, walang kulong yun. Then ang penalty doon is reclusion perpetua. Life imprisonment. Parang ganon. 6 years. So, pag wala yung nanay at hindi na ipaalam sa nanay, ano nangyari kay Vina Morales? Ganun, di ba? Wala Oo. si Vina Morales. Umalis eh. Pumunta si Cedric Lee doon sa bahay nila, Vina Morales. Tapos To visit kinuha yung sana. bata. Kinuha yung bata. So, hindi yata... That's for 9 days yata. Oo, hindi That's niya why, binalik. ano bang gagawin natin? For example, I'm the lawyer of Miss Vina. Dapat si Miss Vina mag-file siya ng petition of protection order. Okay. Yung protection order, bawal na yung lalaki na lalapit sa bata. Okay. Sa nanay, bawal na. So, wala nang visitation right talaga. Kung may protection Wini-wave order. niya. Yes. Parang, basta may protection order. yung visitation ba, kailangan, paano kung ayaw nung nanay?
Hindi po pwede yun. Right yun eh. Oo. Hindi naman visitation privilege. Oo. The law itself, It's a right. ang sabi, visitation right. You say right, karapatan na yun. Oo. So wala kang right na hindi pagbigyan si tatay. Okay, visitation right. Except pag may basis ka. For example, child abuse, yung pagiging babae mo, inabuso na, psychological abuse, emotional abuse, you can file protection order. Pag may protection order, bawal na si tatay na lumalapit sa'yo. Okay. Paano kung bumisita yung tatay kasama yung Babae niya. For example lang yan. Wala problema. Tapos napupulyut yung mind ng Nung bata. bata, nag-iba yung influensya. Kumbaga, yung confusion ng bata, tataas. Kumbaga, ano ba ng pamilya ko? Ano ba nangyayari sa pamilya ko? Correct. Bakit ganito? Yan. Di ba? Kailangan ng korte, di ba? Laging pinoprotektahan yung bata. Basta when we are talking about custody, ang issue dyan, hindi sino yung pinakamayaman. Hindi ito bidding na sinong mayaman, doon yung Doon yung bata. bata. Hindi naman ito sasakyan na doon sa Subic na bidding eh. Di ba? So ang issue dyan, what is the best interest ng bata? Okay. You say, what is the Okay. best Okay. interest ng bata? Yun ang pinag-uusapan. But in case of doubt, always kay nanay talaga ang bata. Always in doubt. Pero paano, If in attorney, kung itong si lalaki, or sabihin natin si babae, biglang nagparamdam for a very long time. Nagparamdam siya at gusto niya magkaroon ng visitation rights. Pwede ba yun? Wala problema because he is always a father. So, for example, ayaw mo talaga bigyan siya ng Oo, kasi for a very long time wala siya. Ayaw mo Absent talaga. siya. Mag-file ka ng protection order. Dalawang klase ang protection order. Temporary protection order and permanent protection order. That's another remedy. Pwede ka din mag-file ng adoption. I-adopt mo yung sarili mong anak. So, Para yun yan. sa'yo na talaga. So, adoption, pwede din, or protection order. Protection order, maging permanent yan, it means bawal na yung lalaki na bibisitahin niya yung anak niya. Okay, pinag-uusapan pa rin natin yung 7 years old, ano? Yes. So, itaas natin ng konti, yung mga 8, 9, 10 yan. 8 and above. So, magbabago ba yung kaso? Sabi ng batas, basta below 7, doon ka nanay. Sa nanay. 7 years old up Pataas. to 17 years old, Okay. that child can decide. Can decide. Pero yung decision ng bata is not the only factor in Okay. custody. Ganun? Hindi lang yun. Part lang yun. Part lang yun. Ang pinag-uusapan dito, what is the best interest ng bata? Still. Okay, Oo. okay. So what is the best interest ng bata? For example, gusto ng bata, doon siya kay nanay. Pero si nanay, walang kwenta. Walang pera. Daming lalaki. Tapos hindi lang immoral pa. Di ba? O ganoon. Or may karelasyon na lang na huwag naman yung madaming lalaki. Attorney? I'm talking about Exaggeration. This is exaggeration. This is a Supreme Court decision. Okay. This is a decision of the Supreme Court wherein yung mother is a prostitute. Prostitute yung nanay. That's why gustong kunin ni tatay yung bata. Pero nanalo ang prostitute. Nanalo ang For prostitute. what reason, attorney? Kasi Kasi the love of the mom. prostitute nga siya. Hindi naman Ibig sabihin. hindi naman ibig sabihin na masama siyang nanay. Tapos kung ginagawa niya yung milagro niyang gagawin niya, hindi naman pinakita niya sa bata. Sa bata. Not unless na magreklamo yung bata. Oo, ganoon. Okay, paano kung ayaw talaga nung bata at ayaw talaga nung nanay at pinili ng nanay nung anak yung nanay and pareho sila, both the child and the mother, ayaw nilang makita yung tatay, pero the question is, can the father insist Still. on his right to see the As long child? as walang protection order, may May karapatan. visitation right ang tatay. So anong gagawin mo? Nanay ka. Anong gagawin mo? Mag-file ka ng protection order para ang tatay bawal lang lumapit. Pag lumapit yung tatay, then may protection order, you can call yung police or NBI para ma-arresto yung tatay. Kung lalapit, ibig sabihin may given ano yan. For May example, distance. protection order, normally mga 150 meters, 200 meters, bawal lalapit. Diyos ko, kung Hanggang ikaw ang tingin- lalaki, hanggang tingin-tingin ganunan ka mo na. na lang. Hi-hi ka na. Ayoko na, naiyak na ako. Oo, ganoon. Okay! May babalik- Isang tanong na lang, gaano katagal yun, attorney? Yung Pwede ba protection- for life na yun? Yung protection Ganun. order, may dalawang klase. May tinatawag na temporary. Temporary, for example, 6 months, 20 days, 30 days, ganon. Pag permanent protection order, as long as hindi na-lift ng korte, permanent na yun. Permanent, sir.
Ako, gusto ko itong pinag-uusapan, lalong-lalo na pagka ganito yung topic natin. Yung mga nanonood sa ating millennials, that's the more reason to choose your husband and wife in the Correct. future, di ba? Yes, yes, yes. Pag-aralan nyo, tignan nyo yung ugali, Ang di ba? usapan kasi dyan is responsibility. Saka ang hirap dito sa mundo natin, ang pagsisisi lagi nasa huli. Lagi nasa huli, correct. At ang pagsisisi nasa huli, ang epektado yung bata Correct. Bata. Kaya pag-isipan ninyo, imbestigahan ninyo yung mapapangasawa ninyo. Exactly. Di ba? Because inherits- Hindi lang ugali, hindi lang pamilya, pati sakit. Baka yung may sakit yan, nasa linya nila, may diabetes. O kaya may Problema mo pa psychological yan. problem pala. So, na hindi mo alam. Oo, ang pag-ibig, hindi naman pwede ibayad sa ospital yan. Oo, at sabi nga nila, bulag yan. Oo. Okay, magbe-break na muna kami. Sa pagbabalik po natin, tuloy-tuloy ang kwentuhan dito lamang sa Legal Minds!